Sana na sa inyo, kaya naman mag-ingat. Kaya naman hayaan nyo ako na lang ang magbigay. Pero wala makakapigil sa atin dahil pag love na love talaga ginagawa ko. Pasensya na, ganyan talaga pag So, hello. Kamusta? I hope you guys are doing good. I hope you guys are doing fine. So, another V na naman tayo, and yes, welcome back to my channel. My name is Jerry General, and for tonight's webisode, nagbabalik at bumalik na ang talaga namang ginagawa ko sa aking channel itong mga nakaraan, pero nahinto siya dahil nga kinakailangan ko mag-diet, at this time walang makakapigil sa akin dahil walang makakapigil. Bakit ba? Hindi nyo alam. Well, anyways, today is Wednesday at umuulan, malakas na ulan ang narinig nyo sa aking background, pero walang makakapigil sa atin dahil pag love na talaga ginagawa ko. So ayun na nga, walang makakapigil sa akin sa pagmumukbang kahit ang bagyong... Anong pangalan ng bagyo natin ngayon? Di ko alam, so nakalimutan ko. But anyways, ayun na nga, no, ipagpapatuloy natin ang isa sa mga portion or series dito sa aking vlog, ang pagmumukbang. Yes, and yes, nakakaloka talaga. Hindi ako makamove on dahil nahulog yung monitor ko, pat na rin yung ilaw ko sa gilid. Kaya naman, ito na, gawin na natin ito, baka kung ano-ano pa mahulog ito dahil parating na, or baka dito na sa Manila ang bagyo. Tara, samahan nyo ako kumain. At by the way, kinakailangan nyo kumuha ng pagkain, baka dahil matakam kayo sa ginagawa ko. Okay. Don't forget to share and comment kung ano pang gusto pagawa sa akin, and don't skip the enemerut marurut. Okay? Ito na, umpisahan natin ang mukbang. Umpisahan na natin ang ating pagmumukbang kasi signal number 3 ang Manila, at baka mamaya kung ano pa ang mangyayari, baka mag-brown out, baka umulan ng pack na pack, kaya naman mag-ingat kayo. Hayaan nyo akong magbigay ng gutom sa inyo. Pero hayaan nyo akong magbigay ng entertainment sa inyo habang umulan. Well, actually, bukas ko i-upload kasi nga since may signal number 2 ngayon, baka nga naman hindi mapanood ng ibang mga i-require natin ang mukbang ko ngayon. At ito ang pagbabalik ko ng mukbang. And I would like to thank KFC for giving me this Keneso Latik chicken, diba? Ang original flavor nila, ang hot and spicy flavor nila, and of course, ang hot and spicy crispy ng KFC. I think tama ko. Ito alam ko original eh. Ito alam ko spicy. Alam ko rin spicy to. But anyways, ayun na nga, no. And sana nagustuhan nyo yung ginawa kong teaser kanina na nag-play bago natin or bago nyo mapanood ang aking mukbang. And also, hindi naman ako kakain eh. Kumbaga magbibigay din ako ng mga natutunan ko
nung Creators Camp nung linggo. Kaya naman, samahan nyo ako ngayong kumain ng KFC Chicken Kineso. And I would like to thank Arlene Baconawa, ang kaibigan na isang official ng KFC. Maraming salamat sa paayuda mo sa akin na mga manok. Mag-ingat ka, okay? I miss you. And pagkatapos ng COVID, magkikita tayo ng Team Alta. And I would like to thank and say hi to all my Team Alta. Oh my God, ang lakas ng hangin. Nakakaloka yan, ha? Anyways, ayun na nga, no? Umpisahan natin kumain. Andito ang aking mga kinesa, mga chicken. And of course, ang pinaka-famous na gravy ng KFC na kung saan ginagawang sopas ng mga kababayan natin every time umu-order sila ng manok sa KFC. O, ayan ang KFC, ha? Talagang banggit na banggit ko kayo dito sa aking vlog, sa aking mukbang, ang KFC. Oh, finger licking good KFC. Oh, KFC. Oh, KFC lang ang malakas. Oh, naku. And of course, meron din ako ditong platito para nga naman lalagyan ng mga buto ng kinainan ko. And I'm pretty much sure hindi ko naman siya mauubos kasi hindi naman ako timawa, hindi naman ako patay gutom. And this chicken is for sharing. Sana nandito kayo ngayon para i-share ko sa inyo ang KFC. And saktong-sakto, Sabado, ka-birthday ko lang, kaya naman bonggang-bongga tayo. At napakadaldal mo, ang daldal mo. Ang daldal mo, bakit napakadaldal mo? And nagpalit ako ng damit or in the skin jacket ko kasi OA talaga, dahil OA, super OA sa hits, diba? Uumpisahan natin ang kanilang bagong hot and spicy na chicken. Ay, naku. And of course, kinakailangan natin ng tubig. Ayan, bongga rin ang ating set, diba? Ang bongga ng set at ang daldal mo. Ito na. Okay, umpisahan natin. Ito, sige. Dito. Diba? Tingnan nyo guys, pulang-pula, super pula siya. Lapit pa natin. Pula, pula, At ramdam mo ang crispiness ng hot and spicy crispy ng KFC. Diba? Diyos ko. Ayan, lagyan natin muna sa platito. And of course, kinakailangan natin mag-open ng gravy. Gusto ko ang gravy. Para feeling ko kulang ang gravy. Ewan ko bakit ginagawa ng In fairness mga sa gravy ng KFC. Napakaburap, dahil ang burap. Itong KFC, ang gravy, Teka lang baka mahulog. Diba? Ang bongga. Well, anyways, magchikahan tayo, habang kumakain tayo. So, para sa mga nagbabalak mag-YouTube, may mga tips akong ibibigay sa inyo na kung saan baka makatulong sa inyo sa pagbablog. And of course, syempre, hindi naman tayo small YouTuber, hindi rin naman tayo big YouTuber. Lahat tayo ay creator. Yes, walang malaki, walang maliit. Kasi may mga iba dyan na, may mga YouTuber na onti lang yung subscriber pero ang gaganda ng kanilang mga views sa analytics, di ba? Kaya tandaan yan, walang malaki o maliit na YouTuber or YouTube creator dahil lahat tayo ay creator. Bago kayo mag-start ng pag-YouTube, alamin nyo muna kung ano nga ba ang value nyo, di ba, sa pag-YouTube. Kumbaga parang, kasi as a person, we know our worth. Pero, as a creator, ano ang value mo? Diba? Tikman natin to. So, yun ang one question sa inyo. Ano ang value mo as a creator?
Yung crispiness niya dito, no? As in fairness. Kinikilig ako kapag Ang kaya ka ba nag-YouTube dahil gusto mong sumikat, gusto mong yumaman, o gusto mong i-share kung ano nga ba ang gusto mong ibigay sa mga tao? Like for me, the reason kung bakit ako nag-YouTube is for me to practice kung ano yung natapos ko nung college ako, which is Communication Arts sa Letran. So, arriba Letran, arriba. So, gusto kong i-practice yung natutunan ko, of course. And lastly, gusto kong maka-entertain ng tao. Alam ko naman na lahat sa inyo na entertain, lalo na sa Facebook, yung mga na-upload ko mga videos doon. Ang dami-dami ko na-entertain ng mga tao, ang dami-dami ko napapasaya. So, ganun din. Kumbaga, the reason kung bakit ako nag-YouTube is for me to be able to share my knowledge and for me to be able to entertain. Yun lang yun. When marimba rhythms In fairness, yung anghang niya, sakto lang. Diba? So natin sa gravy. every time the beat drop. One thing, meron pa akong natutuan doon na, ang tawag ito, may natutunan pa ako doon na Hub, Health, and Hero. Kinakailangan yung pag-isipan kung ano nga ba ang ibibigay mo or i-create mong content para sa mga subscribers mo or para sa community mo sa YouTube. Like for example, ang Hub meaning parang hobbies. Kung ano ba yung bet mong gawin. Like for example, kung gusto mong magluto, so, dyan papasok yung mga how to cook, diba? Sa Hub, how to cook eneme, how to cook kare-kare, how to make abanaba whitening soap, diba? Ganon. How to earn sa YouTube, diba? Ano ba mga magandang example dyan? How to eat, how to move on, how to fall in love. Oh, naku. Tapos, ang isa naman is ang health. Ang health naman is kung saan doon ka magbibigay ng mga tips mo on how to look healthy. Like for example, workout, 'di ba? Kung bet mo mag-workout, kung sporty ka, gumawa ka ng mga content tungkol sa basketball. Gumawa ka ng content tungkol sa mga pagkain healthy. Gumawa ka ng content tungkol sa mga organic, 'di ba? Ganun lang 'yon. And of course, ang hero naman, dyan papasok yung mga trending issues ngayon sa ating bansa. For example, Miss Universe, 'di ba? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman, this past few days is nagkaroon tayo ng Miss Universe Philippines 2020 at siya ang trending nito mga nakarang araw, 'di ba? Kaya naman nag-interview ako ng mga kandidata sa Miss Universe Philippines at isa na dyan si Miss Manila, pati si Miss Jensen, and of course, si Miss Pasay. Diba? Kumbaga, take the opportunity na gawan nyo ng content kung ano ang uso ngayon. Diba? Like, for example, yung Dolomite issues, gawan nyo ng content yung tungkol sa Dolomite issue. Ano nga ba ang Dolomite? Safe ba to sa mga tao? Bakit pinag-aksaya na ng panahon ang Dolomite? Diba? Yung sa politics, sa government, 'di ba? Yun ang gawan niyo ng mga content kung ano nga ba ang trending kasi tsak ako aani ng viewers yan, 'di ba? And pag marami kang viewers, marami kang subscribers, marami kang ads, marami kang atikarumbanggi, 'di ba? Ano ba mga natutunan ko sa YouTube? Andiyan din yung dapat kinakailangan consistency. Yung consistency, kinakailangan mag-upload ka araw-araw or kung hindi araw-araw, at least
2 contents every week, 'di ba? Para nga naman yung community mo or yung mga subscribers mo is talaga may aabangan sa'yo. And isa sa mga factor yan na dumami ang views mo and dumami rin at kumita ka na malaki. Consistency, kinakailangan mo yan sa YouTube channel mo, 'di ba? For every content na gagawin mo, kinakailangan you have to be yourself. Kinakailangan authentic ka, 'di ba? Para bongga naman talaga. At syempre, ang daldal ko, hindi na ako nakakain. So ano to? Ano to, 'di ba? Oh my God. Pero medyo ano siya, no? Medyo matamis-tamis siya. Sarap. And also, kinakailangan nyo, wag nyo munang isipin yung mga views nyo. Kinakailangan nyo munang isipin kung ano nga ba ang content na papatok sa mga tao. Dahil pag yung content nyo is pumatok sa mga tao, tsak na tsak ako, maraming views yan. Plus, ito pa maganda dyan ha, pag marami ka na or na-strengthen mo na yung community mo, meaning yung mga subscribers mo, and you have your own community, that's the time na papasok na pwede mong gamitin ang YouTube channel mo for business. Yes. Tulad itong ginagawa ko, I'm promoting KFC, diba? I'm promoting KFC. So, ibig sabihin, may something kaming usapan, diba? Kung gusto mo, kung napakaganda nga talaga ng mga content mo, pwede kang maglabas ng sarili mong merchandise, diba? Kasi, pag bumongga na ang YouTube mo, nakilala ka na, ibig sabihin maraming nag-trust sa'yo and pwede ka magbenta ng mga kung ano-anong bagay na pwede mong ibenta or pwede ka mag-promote na pwede mong gamitin yung YouTube channel mo for business or for advertising or marketing. Diba? Ganun lang yun. I love it. I super love it talaga. Ito pa, sa treatment nyo, paano bang gagawin nyo? Medyo maanghang siya, naramdaman ko na yung anghang niya ha, nakakaloka. Paano bang gagawin nyo sa content nyo, yung mga treatment na gagawin nyo? Like for example, saan siya i-shoot, paano bang i-edit mo dyan? Kinakailangan kasi kung ma-emphasize mo yung gusto mong makita ng mga tao, and that will come the editing, yung post-production mo. Kinakailangan kung paano mo nakikita yung isang bagay sa content mo, ganun na ganun dapat ang maipakita mo sa mga tao na naniniwala at nakasubaybay sa iyo at mga viewers mo para mas maliwanagan sila masyado. Pero, it doesn't mean na kinakailangan like ka na sa video. May mga videos kasi ka napapanood na, like for example, kay Erwan, may isang documentary si Erwan na ginawa na kahit wala siya dun sa video, napakadami yung views. Puro visual lang yung pinakita niya, and patok yun ha, diba? So next na natin, itong original. My God! After how many months na hindi ako nagkakain dahil sa pagda-diet ko, this is it, ang mukbang ulit, nagbabalik, pero this time, mamimili na talaga ako ng pwede kong imukbang. And of course, isasawsaw muna natin siya dito sa gravy. Oh. Diba? Shake your body, baby girl, make it go side to side. Earthquake, earthquake, whoa, you girl, you can be my new child. Shake your body, baby girl, make it go. Ang sarap. Actually, ngayong taon na lang to, ngayon lang uli ako nakakain ng KFC. Kasi nga, di ba, lockdown tayo.
And guys, make sure na pagpapasok ka sa YouTube, make sure na you love what you're doing. Kumbaga kinakailangan yung passion mo for creating a content dapat nandun, diba? Yung mo sa pag-create ng content dapat nandun. Kasi kung wala yung excitement, wala yung passion mo sa paggagawa ng YouTube, die. O paggagawa ng content, die. Lot-lot ka. Nasabi ko sa'yo. Ngayon, mahirap pa masyado yung let's say bagong-bago ka pa na sa pag-YouTube, hindi siya ganun kaagad kikita ka na malaki, 'di ba? It takes time and days and months and years bago ka kumita ng malaki. Pero pag once nakuha mo na, madali na lang sa iyo ang paggawa ng content. Tulad itong ginagawa ko. Kumbaga dati hirap na hirap ako sa pag-i-edit, pero look at me now. Hello, look at me now. Ganda, di ba? And make sure, consider yourself as a business. Yung sarili mo, kinakailangan mong i-consider yung sarili mo as a business. Kinakailangan mo, or a company. Dahil ikaw lang gagawa talaga ng mga content mo. Ikaw mag-iisip, wala kang scriptwriter, wala kang editor, wala kang segment producer, wala kang producer. Ikaw mismo ang gagawa ng mga content mo na pwede mong ipakita sa lahat ng tao. At pag once nagustuhan nila yan, sigurado, yung business mo sa YouTube kikita. And you need to show them how you will market yourself, to show them how you will market a certain product, show them how you will market your story, or show them how you will market your content. Kinakailangan ganyan ang iisip nyo lagi. Hindi yung may content lang, 'di ba? Kumbaga, kung love nyo ang lifestyle vlog, okay, di-push nyo yan, 'di ba? Pero make sure na mapapanindigan nyo. If you love doing daily vlog, go for it. Kasi, 'di ba? Daily vlog, doon ka magaling eh. 'Di ba? I-push mo. Pero kung hindi ka magaling sa isang bagay, tapos ilalagay mo sa YouTube, die. Trust me, that will not earn something. Maaaring kumita ka, 'di ba? Pero hindi mo kasi gusto yung ginagawa mo, hindi mo kasi passion yung ginawa mo sa YouTube. Like for example, magaling ka mag-volleyball pero ang ginagawa mo basketball, 'di ba? Wala, talo ka, 'di ba? So yun lang. May share ko lang naman. So yun lang naman yung pinaka-importante ang gagawin nyo sa pag-YouTube, as in tatandaan mo. Actually, ito, hindi ko kayang ubusin to. So siguro dalawa lang ako. So yun lang naman may share ko sa inyo. Plus, kinakailangan nyo, gusto nyo talaga yung ginagawa nyo pag once gumawa kayo, pag pumasok kayo sa mundo ng pagiging content creator. And kinakailangan original yung ginagawa nyo. Kasi pag hindi original yan, maraming masasabi mga tao, ano mo naman mga netizens ngayon, diba? Napakatalino. Ang tatalino ng mga netizens ngayon. Kaya kinakailangan mag-ingat sa mga gagawin nyong content. And of course, wag kayo magnanakaw ng mga content from other creator kasi maging bad record kayo niyan. Tulad ng ginawa ko sa ibang YouTuber na kumuha ng mga video clips ko from my previous content. Ayun, nagka-strike sila sa YouTube and may possibility na matanggal or masuspend yung account nyo. So, ayun na nga.
syempre hindi ko kayang ubusin talaga to lahat, no? Kaya naman hanggang dito na lang tayo. Hindi ko masasabing mukbang itong ginawa ko, pero the best ang KFC, alam niyo naman yan, talagang pagdating sa manok, KFC ang pinakamasarap. Samahan mo pa ng gravy nila, at kung narinig yung napakalakas ng hangin sa labas kasi nga signal number 3 tayo. So ayun, kung gusto nyo umorder ng KFC, deliver kayo sa KFC or magpa-grab kayo sa KFC. And I would like to thank you guys for supporting me, and of course I would like to thank KFC and my very good friend Arlene Bacunawa for paayuda na mga manok. Again, na-inspire ko for creating videos, at sa mga tao nagbabalak na pumasok sa YouTube, good luck and I will support you, promise, diba? Basta wag lang kayo masyadong mayabang, wag lang kayo masyadong kung ano-anong sinasabi sa mga kapwa YouTuber nyo, dahil lahat tayo dito creator, lahat tayo dito ay may kanya-kanyang idea, lahat tayo dito ay may kanya-kanyang identity, diba? Yun lang yun. So again, thank you so much. Don't forget to click like, subscribe, and comment kung ano pang gusto niyo pagawa sa akin. And don't worry, magkakaroon tayo ng napakarami pang interview sa mga susunod na araw, sa mga darating na araw. Maraming salamat. Mag-ingat dahil ang panahon ngayon is talagang napakaraming bagyong dumarating sa atin, lalo na sa bansa natin. Kaya mag-ingat. And ang Pilipinas ay hindi pa COVID-free, kaya kung walang gagawin sa labas, importante wag lumabas. Though gusto ko na lumabas, and list ko na outside world, pero hindi kinakailangan kasi nga high risk ako, napag-work ako. So ayun, again, thank you, and thank you so much. I love you all. Mwah! Paalam!